Okay, magandang araw ulit sa inyong lahat at nagbabalik nga ang inyong astig na sek para patuloy po na magbahagi ng ating mga karanasan sa barangay, ano po, at patuloy na magtalakay ng mga topic, ng mga usapin na patungkol po sa pagpapatakbo ng ating barangay, ano po. So, sa pagkakataong ito ay nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking opinyon kung alin ba yung pinakamaseselan na responsibilidad ng barangay, ano po. Kasi napapansin ko po sa ating mga comment section, napapansin ko sa mga reaction ng ating mga viewers na meron silang mga hindi napapansin na responsibilidad ang barangay, ano po. Paalala po sa mga bagong halal na barangay officials na wala pa pong experience sa barangay, ano po. At kahit doon po sa meron ng experience, ano po, na hindi naman sa pinapayuhan ko kayo or pinangungunahan ko po kayo, hindi naman po sa ganun. Paalala lang po at baka may mga nakakalimutan tayo ng mga responsibilidad na napakahalaga po, ano po, napakasensitibo, na nakasalalay po sa ating balikat bilang mga barangay officials. Okay, so sa akin po merong 4 na pinakamaselang responsibilidad ang barangay, ano po. Ni-ranking ko sila 1 to 4, ano po. So sa number 4, base sa aking eksperyensya sa barangay. Sa number 4 po ay yung disaster risk reduction and management. Ano po? Kasi alam mo naman natin, ano po, na dito sa disaster risk reduction and management, buhay po yung nakataya, di ba? Buhay ng ating mga constituents, ano po. At pinapangalagaan natin na walang buhay na manganganib, ano po, pag mayroong mga kalamidad, ano po. So, kaya siya nasa number 4, ano po. Kasi dapat number 1 ito kasi buhay nga pinag-uusapan. Pero nilagay ko siya sa number 4 kasi hindi naman araw-araw merong kalamidad, ano po. Doon sa panahon na wala namang kalamidad ay may mga hakbang pa rin tayong ginagawa, ano. Katulad ng mga ating mga information and education campaign, ano po, yung ating pagpapalaganap ng awareness sa ating mga kabarangay tungkol sa level ng kahandaan ng barangay at kung gaano ba ka-prone yung barangay sa mga kalamidad, ano po. Dito sa amin, madalas kaming dinadaanan ng mga bagyo. Siguro sa Manila, hindi naman ganun masyadong dinadaanan ng mga bagyo, pero nakakahanas pa rin sila ng mga pagbaha, ng mga habagat, ano po, yung matinding init nararanasan pa rin nila. So, lahat tayo dito sa Pilipinas nakakaranas naman ng mga pagsama ng panahon. So, sa mga panahon na walang kalamidad, gumagawa pa rin tayo ng hakbang dahil nga para naman sa kahandaan, ano po, meron tayong pag-i-install, ano po, ng mga warning devices, ano po, pagbili natin ng mga kagamitan para sa kahandaan. So, part po yun ng ating disaster risk reduction and management. Dito sa Pilipinas, tayo ay madalas na dinadaanan ng mga kalamidad. Crucial po ito, yung pagpapatupad ng ating disaster risk reduction and management. Kasi alam naman natin, tayo yung mga nasa frontline. Tayo yung hands-on doon sa implementation ng mga programa ng gobyerno sa pagpapababa nga ng epekto ng kalamidad sa ating bansa at sa ating barangay. Ano po? So, tayo yung mga tagagawa. At kung napanood nyo yung video ko tungkol sa komitiba at institusyon, ay natalakay ko doon yung mga roles, ano po, yung mga responsibilidad ng bawat subcommittee sa loob ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. So nakita naman natin yung kahalagahan ng bawat tao, ano, ng bawat committee, yung kahalagahan ng partisipasyon ng bawat subcommittee. So nakita naman natin doon. So crucial po ito, ano po, para mapababa natin yung epekto ng kalamidad at hangga't maaari ay walang buhay na malagay sa panganib pag meron nga pong kalamidad. So sa panahon ng kalamidad ay magiging number 1 ito sa ating ranking, ano. Siya yung pinaka magiging priority natin dahil nga mayroong kalamidad. So priority natin ay yung kaligtasan ng buhay ng tao, ano po. So habang wala namang kalamidad, so nilagay ko siya sa number 4. Sa number 3 naman po, nilagay ko yung peace and order, ano po. Kasi ayan, peace and order yan eh. Kapayapaan at kaayusan. So ang kabaligtaran niyan ay karahasan, ano po, karahasan, kaguluhan, ano po. So, kung merong karahasan at kaguluhan sa ating barangay, syempre meron ding mga buhay na at mga ari-arian na pwedeng maapektuhan, ano po.
kung wala tayong kaayusan sa barangay. So, crucial din po ito. At yung may responsibilidad nito ay tayo, sa barangay, dahil tayo din po yung hands-on, tayo yung gagawa ng mga efforts, ng mga programa kung paano natin maiiwasan yung paglaganap ng mga karahasan sa ating barangay, Lalo na ngayon sa panahon na to, nauuso yung mga juvenile delinquency, So, ewan ko lang sa ibang barangay, pero dito sa amin nauuso kasi alam naman natin na yung mga teenager, mga impulsive yan. Naghahanap yan ng experience, nag-explore yan, So, sila yung nakakapadami nung karahasan. Minsan, hindi naman siguro sa lahat ng oras. Minsan sila yung nakakapagpadami ng bilang ng karahasan, sa ating barangay. So, nasa sa atin po yung mga aksyon na gagawin natin. Ano ba yung mga programa na gagawin natin para maiwasan natin yung mga ganitong karahasan. At yung mga nakawan, isa din po yun, So, kaya nilagay ko siya sa isa sa pinakamaselang responsibilidad ng barangay. Dahil tayo po yung mananagot, pagka dumami yung krimen sa ating barangay at hindi natin na-aksyonan, hindi natin or napabayaan natin, So, paalala lang po, wag nating pababayaan yung ating peace and order, Kaya nga tayo merong barangay tanod, nasa batas po yan na dapat sa barangay meron tayong sariling autoridad, meron tayong sariling pulis sa barangay. Yun na nga yung mga barangay tanod. Kahit na nga meron tayong mga kapulisan, meron tayong militar, meron din tayong responsibilidad na iniatang sa atin ng gobyerno at ng batas. Okay. Sa number 2, nilagay ko sa number 2 yung Finance Department, yung Appropriations Committee natin. Kasi alam naman natin, di ba, pagdating sa usaping pinansyal, ay napakaselan po nito. So, kahit sa maliit na sentimo, ay pwede tayong managot, kung merong mga bagay na hinahanap sa atin, yung ating COA, yung ating accounting, yung ating mga constituents na hindi natin maipaliwanag sa kanila kung saan natin ginamit. So, napaka-crucial po nito, So, napakahirap din ng reporting sa finance, Actually, dati, yung reporting ay hindi ganun kahigpit. Pero ngayon po ay monthly, meron tayong reporting. At hindi na po pumapayag yung ating accounting na tayo ay makapag-transact ng ating honorarium kung hindi po nakakapag-report ng buwan-buwan yung ating barangay treasurer, So, dapat lahat ng transaksyon ng barangay ay nire-report niya at nilalagay din po yan sa transparency board. Para nga magkaroon tayo ng transparency sa barangay, At sa kaunting pagkakamali natin, halimbawa na lang meron tayong pinirmahan na hindi natin binasa. At yun pala ay hindi naman pwede, bawal pala yun. So, napaka-crucial dahil pwede tayong makasuhan, So, paalala po sa ating mga punong barangay na bagong halal ngayon, ay huwag niyo pong pababayaan yung ating mga reports, sa financial, At yung mga bagong treasurer, take note po na kailangan compliant tayo. Dahil tayo po ay makaka-receive ng demand letter galing po sa ating COA, sa ating accounting, sa ating budget office. Kung hindi po natin nakukomply yung reporting, at yung liquidation ng ating mga pinaggagastahan ng ating barangay budget. So, lalong-lalo na po doon sa 3 signatory nga po, yung kapitan, yung treasurer, at yung Committee on Appropriations. So, kaya sila 3, siguro, para sa akin lang naman, kaya sila 3 para sila ay magka-countersign. Kaya nga, hindi rin pwedeng mag-appoint ang punong barangay ng kanyang kamag-anak, bilang treasurer. Dahil nga, para merong counter-checking na magaganap sa mga financial transactions ng barangay, Okay, so, sa number 1, nilagay ko po sa number 1, kasi napapansin ko nga po sa ating mga comment at sa ating mga viewers, mga reaction nating mga viewers na hindi natin masyadong napapansin yung katarungang pangbarangay, So, para sa akin lang po, pinaka-maselang responsibilidad po ng barangay, ang katarungang pangbarangay. Bakit po? Kasi ito po yung mga reklamo. Ito po ay legal matters, At tayo sa barangay ay tinuturing na maliit na korte, although wala naman tayong power na magbaba ng desisyon o magbaba ng hatol. Tayo lang naman ay taga-areglo, mag-come up sa settlement sa gitna ng dalawang partido. Pero tinuturing pa rin tayong maliit na korte, sa barangay. At sa ating mga punong barangay,
ito po yung ating judiciary function. Ano po. At tayo po yung chairman ng lupong tagapamayapa. At ang barangay secretary naman ay siya ring secretary ng lupong tagapamayapa. So paalala po ulit sa ating mga punong barangay at sa ating mga barangay secretary. Tayo po yung mananagot pag merong mga kaso na hindi natin na proseso ng maayos. Halimbawa na lang po ay kulang yung mga dokumento at hindi sila makapag-file ng kaso sa korte, hindi tinanggap yung kaso nila sa korte dahil hindi natin na proseso ng maayos sa barangay, tayo po ay pwede rin kasuhan. Pwede po tayong managot dito. Lalo na po kung sensitive yung ating mga kliyente. Dati po, pag nagbigay ako ng certification to file action, tinatanggap na po ng PNP yun. Pwede na siyang mag-file ng kaso niya sa court. At ngayon po ay hindi na, humihingi na ng attachment yung ating PNP. Gusto na ng PNP, may naka-attach na mga dokumento na nagpapatunay nga na dumaan sa proseso, sa tamang proseso, yung katarungang pambarangay, yung kanilang kaso sa barangay. At sa korte din po ay hindi rin tinatanggap na direkta kang mag-file ng kaso sa korte. Nadala mo yung certification mo galing sa barangay. So, ibabalik ka doon sa PNP dahil si PNP yung magpa-process ng pagpa-file mo ng kaso sa court. So, nakasalalay po sa barangay yung tamang proseso nung kanilang pinafile na reklamo. So, napaka-crucial nito para sa akin lang po. So, wag po natin itong papabayaan. At bawat po hakbang, ang bawat hakbang na ginagawa natin sa katarungang pambarangay ay lahat po dapat nakabase sa ating manual, sa ating guidelines sa katarungang pambarangay na napapaloob din po sa ating local government code which is the RA 7160. So, dapat basahin natin yun. Kasi pag hindi natin sinunod yung nasa batas, yung mga probisyon ng batas, ay wala po sa tamang proseso yung ating asikaso ng kanilang mga reklamo. Halimbawa na lang 15 days mediation process kay punong barangay, 15 days conciliation process kay pangkat ng tagapagkasundo. Ngayon, pinadala natin yung kaso sa pangkat ng tagapagkasundo na hindi pa tapos yung 15 days. So, hindi po yun pwede. Questionin po tayo. Lalo na po kung yung ating kliyente ay marunong sa batas, marunong sa local government code at marunong sa katarungang pambarangay. So, yung summon, halimbawa na lang yung summon na dapat napapareceive natin doon sa respondent o kung hindi naman sa kanyang representative o kung hindi naman ay iniiwanan natin sila ng kopya para hindi tayo ma-question kung bakit hindi nakarating yung summon doon sa ating respondent. So, mga ganun, example ko lang naman yun. Pero kung gusto nyo pong mapanood yung buong video sa pagpoproseso ng reklamo sa barangay, ay panoorin nyo po yung aking video tungkol dito. Ilalagay ko po yung link sa description sa baba. So, paalala po sa ating mga punong barangay at ating mga barangay secretary na wag po nating kalilimutan yung katarungang pambarangay. Isa po ito. At ito, sa tingin ko, yung pinaka-crucial at pinakang sensitibo na responsibilidad po ng barangay. At sabi sa akin ng ating DILG nung nakaraan naranasan ko na rin kasi na nagkulang ako sa dokumento. Hindi naman po tayo perfect. So, merong mga dahilan kung bakit. At sabi nga ng DILG, kailangan kumplituhin dahil nga po pwede tayong kasuhan ng dereliction of duty. So, ibig sabihin, pinabayaan natin yung ating responsibilidad. So, sana nakapagbigay ako ng linaw at nakapagbigay ulit ako ng pointers sa pagkakataong ito. Sana nalinawan tayo na meron tayong mga responsibilidad na medyo nakakalimutan natin at hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin at nabibigyan ng diin. So, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, subscribe naman po kayo. Maraming salamat. Astig na sec.